Magandang araw po sa inyo, Miss J. At sa lahat ng solid na tagapakinig ng channel ninyo. Ako po ay isang simpleng tagahanga na umaasang mapili at mabasa ang kwentong ito sa inyong YouTube channel. Ang kwentong aking ibabahagi ay hango sa takot, tapang, pag-ibig at sakripisyo. Isang kwento ng mga aswang, ng dalawang pusong nagbanggaan muna bago nagmahalan, at ng isang laban na hindi kailanman malilimutan ng isang baryo. Ito po ang kwento ni Adrian at Lyra. Bago ko po simulan ang kwento, huwag niyo po sanang kalimutang mag-subscribe sa aking channel. At ang inyong simpleng pag-like ay malaking tulong rin. Nangyari po ito sa isang liblib na baryo. May mga gabi na hindi tumatahol ang mga aso at hindi kumikislap ang mga bituin. Kapag ganon ang gabi, alam ng mga matatanda na may aswang na kumagala. Si Adrian, isang tahimik, ngunit matigas ang loob na lalaki, ay bumalik sa baryo matapos mamatay ang kanyang ama. Hindi niya balak manatili, ngunit may mga bulong ang gabi na tila humihila sa kanya pabalik. Samantala, naroon si Lyra, isang matapang ngunit mainit din ang ulo na babae. Lumaki siya doon sa baryo at kilala bilang hindi natitinag. Lalo na nang kainin ng aswang ang kanyang ina noong siya'y bata pa. Sa una pa lamang nilang pagkikita, hindi na sila magkasundo. "Wala kang alam sa mga aswang dito," malamig na sabi ni Lyra kay Adrian. "At ikaw, masyado kang padalos-dalos," balik naman ni Adrian. Kasama nila si Marco, ang masayahing kaibigan ni Adrian na kahit nanginginig sa takot ay hindi nang iiwan. At higit sa lahat, naroon ang misteryosang si Lola Remy. Isang matandang babae na tila alam ang lahat. Mula sa dasal, anting-anting, hanggang sa tunay na pinagmulan ng mga aswang. Isang gabi, may narinig silang sigaw mula sa bukid. Nang puntahan nila ito, sinalubong sila ng manananggal. Nahati ang katawan, lumipad ang itaas na bahagi, at may bitbit na bituka. Sumugod si Lyra na may hawak na itak na may ukit na orasyon. Sinundan siya ni Adrian na may dalang sibat na binasbasan ni Lola Remy. Nagpalitan ng hampas, kalmot, at sigaw ang tao at halimaw. Tumilapon si Marco matapos kalmutin sa dibdib. Halos mawalan naman ng malay si Adrian nang hampasin ang pakpak ng Sa huli,
magkasabay na tinusok ni Adrian at Lyra ang puso ng aswang. Sa gabing iyon, unang beses nilang nakita na kailangan nila ang isa't isa. Habang dumarami ang pag-atake ng mga aswang, tiktik, wakwak at sigbin, mas tumitindi ang kanilang laban. May mga gabing duguan at mga gabing halos mamatay na sila. Isang gabi, habang ginagamot ni Lyra ang sugat ni Adrian, napansin niyang nanginginig ito. Takot ka rin pala, bulong nito. Takot. Pero mas takot kapag nawala ka. Hindi sinasadyang sagot ni Adrian. Doon nagsimula ang tahimik na may laman. Mga titig, mga ngiting pilit tinatago, at mga damdaming ayaw pang aminin. Isiniwalat ni Lola Remy ang lihim. May haring aswang sa ilalim ng lumang simbahan ng baryo. At tanging 2 pusong pinagtagpo ng tadhana ang makakapatay dito. Lalaki at babaeng parehong handang magsakripisyo ng buhay. Hindi kayo pinili ng pagkakataon. Pinili kayo ng dugo at pag-ibig. Sabi ng lola. Sa huling gabi, bumagsak ang langit. Umalulong ang mga aswang sa paligid ng simbahan. Napatay si Marco habang inililigtas si Lyra. Ngunit bago siya tuluyang pumanaw, ngumiti ito. Sulit, sabi niya. Humarap sina Adrian at Lyra sa haring aswang. Isang dampuhalang nilalang na may sungay, pakpak, at mata ng apoy. Sunod-sunod ang laban. Napunit ang braso ni Adrian. Tinamaan ng lason si Lyra. Bumagsak ang simbahan. Nabiyak ang lupa. Sa huli, magkahawak kamay, tinusok nila ang puso ng haring aswang. Gamit ang kutsilong gawa sa buto ng unang aswang. Kasabay ng sigaw, nawala ang lahat ng dilim. Sa gitna ng abo at katahimikan, inamin nila ang matagal nang itinatago. Mahal kita, sabay nilang sabi. Ngumiti si Lola Remy at unti-unting naglaho. Sapagkat siya pala ang unang tagapagbantay at tapos na ang kanyang tungkulin. Sa kasalukuyan, tahimik na muli ang baryo. Si Adrian at Lyra ay mag-asawa na. May maliit na bahay na malapit sa bukid. Hindi
na sila mangangaso ng aswang. Ngunit handa pa rin kung kinakailangan. Sa dingding ng kanilang bahay, naroon ang larawan ni Marco at ang rosaryong iniwan ni Lola Remy. Paminsan-minsan, kapag tahimik ang gabi, nagkakatinginan sila. At kung bumalik, tanong ni Lyra. Magkasama pa rin. Sagot ni Adrian. At dito po nagtatapos ang kwento. Isang kwento ng takot, laban, at pag-ibig na mas matapang pa sa dilim. Maraming salamat po, Miss J. Kung mababasa ninyo ito sa inyong YouTube channel. Isa po akong masugid na tagapakinig at patuloy na sumusuporta sa inyo. Maraming salamat din po sa lahat ng nakinig at naglaan ng oras. Hanggang sa susunod na kwento at sana manatiling maliwanag ang inyong mga araw.